7:09 p.m. June 17, 2024. Evening Shoes Family Vlog. Ayo sabak Mama Gigi ni inom ko ana. Dili man makalipong. Kauntag salmon. Ang exam daw kaysa June 19, dili pa ugma. Alright. Nasa ilalim nito ng pangalan ni Dayan dahil lulutasin na sana niya ito, ngunit sa kasamaang palad, siya ay namatay. Pagkatapos ay sinabi ng lola kay Mary, kung nalutas ito ni Dayan ay natanggap na sana ang Nobel Prize sa Physics and Mathematics. Matapos ang lahat ng ito, sinabi ni Mary na balang araw, ang kanyang larawan ay nasa Wall of Honor na ito. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang lola sa isang mathematician. Hiniling nito kay Mary na lutas din ang isang mahirap na equation. Ngunit hindi alam ni Mary kung paano ito nutasin dahil labis siyang na-stress. Sa sandaling ito, nagalit si Evelyn sa mathematician dahil hindi na magaling nito si Mary na lutasin ang equation at pagkatapos ay umalis ang maglola. Sa kanilang daan, sinabi ni Mary na mayroong isang pagkakamali sa equation. Kaya bumalik sila sa mathematician at pagkaraan ng ilang sandali ay itinama ni Mary ang isang equation at nilipas ito. Nagulat ang mathematician at si Evelyn sa kanyang pagiging isang genyo. Pagkalipas ng ilang panahon ng paninirahan kasama kanyang lola, bumisita si Mary sa kanyang tahanan at tinanggap siya ng kanyang pinunin. Pagkatapos, sinabi ni Mary kay Frank na mahal niya ang kanyang lola na si Evelyn, ngunit ayaw niyang manirahan sa kanya dahil siya ay isang bossy. Pagkatapos ay itinangako ni Frank sa kanyang pamangkin na hindi niya ito iiwan. Sa ikalawang araw sa korte, nagpapatuloy ang paghatol sa kaso ng kustodiya ni Mary. Tinawag ni Evelyn ang tunay na ama ni Mary na hindi kailanman nakikita ang anak. Gayunpaman ay naroon siya bilang guardian ng kanyang anak. Sa sandaling ito, napatunayan ng abogado ni Frank na hindi siya kailanman ang guardian ni Mary. Hindi pa niya ito nakikita at hindi man lang nagtanong tungkol sa kanya. Kaya ang paghatol ng husgado ay naging pabor kay Frank. Nang umuwi si Frank, sinabi niya kay Mary na nakita niya ang kanyang ama sa korte, ngunit umiyak si Mary dahil hindi man lang siya pinupuntahan ng kanyang ama. Dinala ni Frank sina Mary at Roberta sa ospital dahil gusto niyang ipakita kay Mary ang isang bagay na magpapasaya sa kanya. Doon, ilang oras silang naghihintay, ngunit wala silang alam kung ano ang gustong ipakita sa kanila ni Frank. Sila naghihintay si Frank na makita ang isang pamilya na may buntis na anak na babae. Nang ipanganak ang sanggol na babae, sila ay napakasaya at ang lahat ay nagdiriwang sa ospital. Pagkatapos, sinabi ni Frank kay Mary na ito mismo ang nangyari noong araw na siya ay sinilang. Sa katunayan, nagpalipas sila ng gabi sa pagmamasid sa pamilyang iyon habang itinagdiriwang ang pagsilang ng bagong miyembro ng pamilya at si Mary ay sumama sa kanila sa pagdiriwang. Pagkatapos ng ilang sesyon sa korte, kinausap si Frank ng kanyang abogado at hinigyan siya ng isang alok. Inilupahin niya na ipasok si Mary sa isang care room upang angkunin ng isang angkop na pamilya. Labis na kinabahan si Frank ngunit hiniling ng abogado na tutulungan niya ito. Sinabi nito ay isang angkop na solusyon upang masiyahan ng magkabilang panig. Pagkatapos ay dinalaan ng abogado si Frank na maaaring gawin ng husgado na ibigay ang panalo kay Evelyn sa paglilitis dahil siya ay isang mayaman at magbibigyan niya si Mary ng mas magandang buhay. Pagkatapos nito, hiniling ng abogado kay Frank na pag-isipang mabuti ang sinabi niya. Kinabukasan, sumang-ayon si Frank sa opinyon ng abogado. Nakipagkita siya sa isang mabuting pamilya na gustong umangkol kay Mary. Pagkatapos ay pumayag siyang kunin si Mary sa kanilang pangangalaga. Pagkatapos nito, natapos ang kaso ng walang nanalo o natalo para sa magkabilang panig. Dinala ni Frank si Mary sa kanyang bagong tahanan habang siya ay umiiyak. Hiniling ng bata na huwag siyang iwanan mag-isa, ngunit sinabi ng pinunin na dadalhin siya minsan sa isang buwan 10 kutsara noon, 10 kamot with 1 kutsara salmon, pinirito kundi fairly sa red. Siya ay umiiyak at sinabi sa kanya na isinangako niya na mananatili siya sa kanya
Evelyn ang gumawa nito dahil allergic siya sa mga pusa at tiyak na ang mga tao na umampun kay Mary ay mga tao ni Evelyn. Agad silang pinintahan ni Frank at Lima kakamot. Nalaman Kinamot. nilang si Mary ay naninirahan sa kanyang lola na si Evelyn. Hiniling niya kay Mary na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ang bata at tumakbo palabas ng bahay. Isa kutsara. Nag-iwan si Frank ng isang notebook kay Evelyn bago siya lumabas para sundan ang pamangkin. Ang notebook na ito ay naglalaman ng mga sulat ng ina ni Mary. Nalaman Sa kahigop ni Evelyn toyo. na nalitas ng kanyang anak na si Diane ang Navier-Stokes equation bago ito pumanaw. Ngayon, ang plano ni Evelyn sa custody ni Mary upang malutas ang equation kung hinaharap ay nabigo. Sa labas, niyakap ni Frank ang kanyang pamangkin, ngunit hinahampas siya ng bata dahil iniwan siya nitong mag-isa. Nag-sorry si Frank at nangako sa pamangkin na hindi na mauulit. Patuloy na umiiyak si Mary at sinabing tinulong sa kanya ang kanyang alagang pusa. Ngunit pinakalma siya ni Frank. Sinabi sa kanya na kasama niya ang pusa. Pagkatapos, bumalik sila kay Evelyn at sinausap ni Frank ng privado. Sinabi ni Evelyn na nagsisinungaling si Kids Frank Paint at last session. sinabi rin niya na kung talagang nalitas ni Diane ang equation ay ipapaalam niya ito sa buong mundo. Ngunit sumagot si Frank na sinabi sa kanya ni Diane bago siya namatay na huwag inathala ang notebook na ito hanggang sa pagkamatay ni Evelyn. Ikinagulat ito ni Evelyn at naiwang mag-isa kasama ang notebook. Kinuha ni Frank si Mary at sila ay umuwi. Bagaman, hindi niya dapat ibigay kay Evelyn ang notebook. Ngunit ginawa niya ang bagay na ito para panatilihin si Mary sa kanyang kustodiya. Pagkaraan ng ilang Brush minuto, siya. binuklat ni Evelyn ang notebook at nakita ang bakas ng mga patak ng bunga ng kanyang anak na si Diane. Siya ay nalungkot at nagsimulang umiyak dahil ginawa niyang nanunumbay ang kanyang anak hanggang sa magpakamatay. Hindi nito, nakikipag-usap siya habang umiiyak sa mathematician upang ipaalam sa mundo na nalutas na ng kanyang anak na si Diane ang Navier-Stokes equation. Pagkaraan ng ilang buwan, si Mary ay naging isang estudyante sa universidad sa kabila ng kanyang murang edad. Sinundo siya ni Frank pagkatapos ng kanyang klase at pumunta sila sa palaruan ng mga bata. Doon, nakikipaglaro siya sa kanyang kaibigan tulad ng iba pang mga What if magpa-check up kog sa buntag guys no? Aron maka napukoy time mo lakaw ba? Di naman ko palakon sa kong inahan. Yan na ba may klase ugma face to face? Okay. Nagsisimulang pelikula sa ating bida na si Julita, isang plus-size na babae na sinusubukan ng iba't ibang part-time na trabaho upang suportahan ang kanyang may sakit na ama. Ginagampanan niya ang papel ng isang Alright. By the way, good night, sweet dreams. Kita sa Mortal Life Show. 7:58 p.m. Happy Monday, Diyos.